Pinuna ng ilang senador ang sunod-sunod na pagkakapanalo sa Lotto Jackpot nitong mga nakaraang linggo. Gustong malaman ng mga senador kung nagkaroon ba ng manipulasyon o sabwatan sa pagbola. May paliwanag naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO. At may unang balita si Matt Gonzalez. Isang maswerteng mananaya ang nakahula sa winning combination ng Mega Lotto 645. Ang jackpot, tumataginting na mahigit 45 million pesos. Pero sa pagdinig ng Senate Committees on Games and Amusement at Ways and Means tungkol sa Lotto Games ng PCSO, tanong ng ilang senador, bakit tila sunod-sunod ang mga nakaka-jackpot sa Lotto Games? In less than 1 month, 5 laro ang tinamaan. Sabay-sabay. Yes, in less than a month. That's questionable. Kaya nga, Yes, we will have to look at this, Mr. Chairman. Without augmentation, ito yung natural accumulation of the jackpot from the bets. Then, ang theory, naka-attract na yan ng bettors. Bet na yan. And then, tignan natin, months muna bago tamaan eh. So, itong nangyari last December is really an anomaly. Hindi lang 1 game, 5 games. Iimbestigahan na raw ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ito. Pinasabpi na rin ng komite ang records ng Bureau of Internal Revenue para makita kung tugma ito sa bilang ng tumaya at napanalunang halaga. Sa pagsilip ng GMA Integrated News, sa Lotto results sa website ng PCSO, 11 beses nang tinamaan ang milyong-milyong pisong jackpot sa iba't ibang Lotto games. Ang kabuuan ng 11 jackpot prize na yan, mahigit 2 billion pesos. Kabilang sa pinakamalaki, ang Grand Lotto 655 jackpot na mahigit 698 million pesos, Super Lotto 649 jackpot na mahigit 640 million pesos, Ultra Lotto 658 jackpot na mahigit 571 million pesos, at Super Lotto 649 jackpot na mahigit 310 million pesos. Pawang mga lone bettor ang naka-jackpot sa mga yan. Ang tsansa daw na manalo sa pagtaya sa iba't ibang Lotto games naglalaro sa 1 in more than 5 million hanggang sa 1 in more than 40 million. Kaya mas may tsansa ka pa daw matamaan ng kidlat na 1 in 15,000 kesa jumakpot. Pinabulaanan ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang mga haka-haka na minamanipula nila ang resulta. Partikular ang kontrobersyal na 649 Grand Lotto kung saan mahigit 640 million pesos ang napanalunan ng iisang tao na tumaya online. May mga nagsumbong daw kasi kay Senador Raffy Tulfo na posibleng kasabwat ang PCSO. Ang sinasabi ng ilan, merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. At ginawa niyo yun, 280 million ang ginastos. Minus dun sa 640, itong 649 ay pinalunan sa online. Pwedeng manipulahin yung machine na para magkaroon na automatic sequence betting na in a matter of minutes or hours, kaya nang matayaan ang lahat ng numero. We would like to assure you that you can never manipulate it. Kaya nga po allowed kami mag-bet, Mr. Chair. Even I can bet because it's beyond me. Betting po on all combinations is a right of anybody. Kung it doesn't guarantee anything po. Kung assuming somebody betted on all the combinations, which is allowed naman po, if you can, it doesn't even guarantee you that you will get the jackpot by yourself. No? Yes. Paring 2 kayo, 3 kayo, 4 po. That's number 1. Number 2, our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. Tinanong din ni Tulfo kung posibleng magsabuatan ang mga kasama pag binola ang Lotto jackpot. Sabi ng PCSO, may taga-commission on audit na kasama pag binobola ang panalo. May CCTV rin daw sa kwarto kung saan ito ginagawa. Pero sabi ni Tulfo, Now, halimbawa na lang, ito yung wild imagination. Nagsabuatan lahat. Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the root access, may root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Possible or not.
Possible po. Sabi naman ni GM Robles, cut-off na ng 8:30 p.m. para sa pagtaya bago ang draw ng 9 p.m. Nakahiwalay na raw ang mga taya kaya hindi na itong mababago o madaragdagan pa. Almost real time po ang pagpasok ng bola dun sa stand-alone na yon. So I don't think it's possible kasi hindi na ho online yun eh. Nasa drive na yun eh. Right po, we don't have any evidence of fraud. Ipagpapatuloy pa ng Senado ang kanilang investigasyon. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.